Good day everyone. My name is Ruben Acario. I'm the Marketing Director of Palaya Corporation. So ang unit po na nasa ating harapan ngayon is Uzin. Uzin is a 4-stage air purifying system with ozone generator. So ang tanong po lagi ng marami at kinakailangan po natin ang air purifier nowadays. Kasi alam naman po natin, napakarami po talaga ng hangin natin nowadays. In Metro Manila po, ang dumi po ng hangin natin ay umaabot po ng 282 micrograms. Now based on studies, sinasabi po ng DENR, yung pwede na po is only 90 micrograms. Pero yung dumi po ng hangin natin is 3 times doon po sa allowable po na sinasabi po ng DENR. But what's so nice po with Uzin is that aside from being an air purifier po, pwede rin po siyang gamitin as food sanitizer at pwede rin po natin siyang gamitin as water purifier. But as an air purifier, ito po ay 4th stage. Ibig sabihin, pag pumasok po yung hangin both sides, dumadaan po sa series of filters at lumalabas po dito na malinis po yung ating hangin. So yung first stage po na dinadaanan ng hangin natin, ang tawag po natin ay mesh filter or pre-filter po kung tawagin. Now ito pong pre-filter will trap yung malalaki pong particulate air, yung malalaki pong dumi sa ating pong hangin. But after the mesh filter or the pre-filter, meron po tayong tinatawag na HEPA filter or the high efficiency particulate air. Now what's so nice po with HEPA filter is that it can trap starting from 0.3 micron of particulate air. Now, tanong, gaano po kalaki yung 0.3 micron? Ang 0.3 micron po is 300 times smaller po doon sa strand ng ating buhok. So, yung ganun po kaliit na alikabok, nahuhuli po ng ating HEPA filter. Now, if we have allergic rhinitis or we have asthma, ang trigger po natin nagsisimula po ng 0.1 up to 0.9 micron. But ang nakakatuwa po sa ating HEPA filter, it can trap 0.3 micron. So ipakita ko po sa inyo yung kaibahan po ng isang gamit po na HEPA filter kasi ito pong filter na ito ginagamit po na for about 6 months po sa demo. Na ito po ang itsura po ng bagong HEPA filter. So ito po yung bago at ito po yung gamit for 6 months. So siguro naman po, kitang-kita niyo po yung pagkakaiba po ng ating HEPA filter. Now, the only thing po that will pass through the HEPA filter is odor. Pero kung meron po odor, sa likod po ng HEPA filter, meron po siyang tinatawag na activated carbon. So, activated carbon, puhuhulihin po niya yung mga amoy, yung odor po na nasa loob po ng bahay natin. Pag may naligamit po sa inyong bahay, you run the unit in a few minutes, wala pong amoy sigarilyo. Or pag naluto po kayo sa inyong bahay, you run the unit in a few minutes, wala po yung amoy ng ulam na niluto po natin sa ating bahay. Now, aside from HEPA filter and activated carbon, sa loob po ng ating unit, just in case may nag-pass through po na microorganism dito po sa ating filter, meron po sa tinatawag na UV germicide alarm. So yung UV light po natin, nakatago po sa dito po sa silver plate po na nasa loob po ng ating unit. Okay? So ano po ginagawa ng UV light na yan? It will basically deactivate microorganism po sa ating hangin. Kung meron pong virus or meron pong bacteria sa hangin po natin, pag pumasok po sa unit at nag-pass through po sa ating UV light, ang gagawin po niya, i-deactivate po niya or papatayin po niya yung microorganism. So, whatever filter po yung pinakita ko sa inyo on this side, basically po, it's the same filter on the other side. Bakit po? Kasi po, twin filter po ang ating unit. Okay? Pero, ang nakakatuwa po sa ating unit is that, just in case po, iba talaga yung amoy, yung hangin sa ating bahay o sa ating opisina, meron po dito isang button na nakalagay po O3. Once you activate this O3, ang mangyayari po, yung unit po natin, maglalabas po siya ng ozone gas. Dito po lumalabas yung ozone gas na maliit na buto sa ito na nasa ilalim. Ano po ba yung ozone gas? Yung ozone gas po is basically O3 or tatlo pong oxygen na magkakadikit. Now, kapag nirelease po natin sa hangin, yung O3, number 1, kung meron po amoy yung hangin natin, sisirain po niya yung amoy, i-decompose po yung odor, or kung meron pong microorganism in the air, or may inuupo, may sinisipon, humahasin po sa bahay natin, papatayin po agad ng ozone yung pong microorganism na nasa hangin. Okay? But aside from being an air purifier filter, tulad po na sinasabi ko kanina, pwede po siyang gamitin as food sanitizer. Paano po? Ang gagawin lang po natin, simple lang. Itatrap po natin yung ozone dito po sa tube na ito. Kukunin po natin kung saan po lumalabas yung ozone niya. And then, sa dulo po ng ating tube, meron po siyang tinatawag na air stone. Okay? So, yung air stone po, ilagay po natin sa water kung saan po nakababad po yung ating mga pagkain. Let's say meat or vegetables or fish po yan or fruits. Now, dito po sa bowl na ito, ang nakalagay po dito is breast fillet po ito ng chicken. Okay? So, alam naman po natin, yung chicken po natin ngayon, sobrang bilis po ng growing period. Kung dati po 90 days,
naging 45 days. Pero ngayon po, ang normal na growing or gestation po ng ating mga chicken or poultry product is 28 to 30 days. Actually po, meron pa po kami mga na-demo, alas nasabi po nila, may mga kilala po sila na kung saan ang growing period is umaabot na lang ng 21 or iba po, 18 days. Try to imagine paano po nila ginawa na ganun kabilis yung growing period po ng mga kinakain po natin ng mga poultry products. So sinasabi po ng mga grower natin, meron pong booster na ginagamit para po sa ganun, mabilis pong lumaki yung ating pong mga chicken. Kaya nga lang po, pag yung chicken po, binalaki natin via booster, yung kanila pong antibodies hindi humahabol. That's why nilalagyan po nila ng antibiotics. So in return po, yung chicken po na kinakain natin ay loaded po number 1 ng growth hormones, number 2 po, loaded po siya ng antibiotics. So, kung napansin niyo po, kanina po, nagsimula tayo mag-demo, wala po itong babos na ito na nasa labas kanina. Nasabi niyo ba, ano yan? Baka ordinary babos na yan. Hindi po. Kasi po, kapag hinawakan po natin ito, okay, meron po kayong makukuha na halos solid part po siya. Okay? So, ito pong solid part na ito po yung pumapasok sa system natin sa ating katawan every now and then na kumakain po tayo ng chicken. Kung ito po, kinain ng mga bata at tuloy-tuloy po nilang ginagawa, there's a possibility na magkaroon po sila ng hormonal imbalance. So, ang dami pong batang babae ngayon sa age 7, 8, 10, may mutation na po sila. That I do believe, ng mga unang generation po, hindi po ganun. Pero bakit po nagkakagano'n? Because of the food that we're eating right now. So, nakakatuwa po dito, ito po ay oxidized fat. So, nabawasan po, bumaba po yung cholesterol level po ng ating chicken by about 70%. Pag inosonate po natin ng 20 to 30 minutes yung ating chicken. And then, meron po siyang traces of growth hormones and antibiotic in this substance. So, tayo po, pag ino-ozonate po natin yung ating chicken, makakasiguro po tayo, nakakain po tayo ng napakalinis po na pagkain. Now, bukod po sa chicken, you can also ozonate pork, beef, and fishes po. Ang nakakatuwa po sa isda, pag ino-ozonate po natin, kung yung isda po natin, meron po tinatawag na formaldehyde or may formalin. Yung formalin po, i-convert po ng ozone gas into number 1, chlorine oxide, oxygen, and water. So, mas harmless po na compound compared to formaldehyde. Okay? Now, bukod po dyan, pwede rin po natin i-ozonate po yung ating mga vegetables. So, yung sa kabilang bowl po, nakikita niyo po ba, nag-ozonate po tayo ng pechay. Okay? So, nakakatuwa po kasi dito, yung mga vegetables po natin ngayon, ay believe wala naman pong bibili ng vegetables sa butas-butas po, yung dahon. Or wala pong bibili nakita niya, hindi yung maganda yung dahon. Bakit po? Because we want to maximize the value of our money. Tama po? Kaya alam po, pag sobrang ganda po ng vegetables na binibili po natin, magtaka po kayo. Bakit po? Ibig sabihin po nun, loaded po siya ng pesticide or ng herbicide. That's why hindi po siya dinadapuan po ng mga peste para kainin po yung dahon. No, may mga kaibigan po tayo ng mga grower po, ng mga vegetables or mga farmer po, sinasabi po nila, much better to buy. Yung mga gulay po na kahit pa paano may konting butas po doon sa mga dahon. Kasi pa, ibig sabihin po nun, hindi po siya ganun ka-loaded po ng pesticide or ng herbicide. Okay? So bago po natin inoxonate yung pechay, ito po yung itsura niya. Okay, pagtingin po ba? Medyo lantang-lanta po yung ating pechay. Pero kung inoxonate po natin, ang nangyari po, ang natutuwa po yung mga nakakakita ng demo na ito. Kasi, bakit po? Kahit gaano po kalanta yung ating pechay, once na inoxonate po natin in a few minutes, magiging sobrang sariwa po siya. May babalik po natin yung freshness po, okay, ng ating pong pechay. Kumpara po dito, kasi magkakasama po ito kanina. So, malayo-malayo po yung itsura kung inoxonate po natin. Kapag tinikman niyo po yung pechay, ang nakakatuwa po dito, ibang-iba po yung lasa niya. So, bumabalik din po not only the freshness pag inoxonate natin, but also the natural taste of our vegetables and fruits. Now, sabi ni Barbara Ben, paano mo napatunayan na talaga namang natanggal yung mga sabihin natin, impurities, pesticide, or herbicide dito sa ating vegetables? Unlike kasi dito sa ating meat, may nakita tayo na visible, na bubbles talaga, or substance sa lumabas. So, minalagawa po natin, ito po ay water, just water lang po siya. Obserbahan niyo po, what will happen to the water kapag nilagyan po natin ng food coloring. Alam po ba natin yung food coloring? Maraming kumakain sa atin ng mga pagkain na loaded po ng food coloring. Ito po ay hindi natural. Lalagyan lang po natin ng few drops po of food coloring yung pong ating water. What will happen to that? Of course, since food coloring po siya, hahawa po siya doon sa water. Okay, may influence po niya yung color po ng water. What we will do, ididip po lang po
yung air zone, kung saan lumalabas po yung ozone gas. Okay? Then you observe po what will happen to the food coloring na nasa water po natin. Kasi yung food coloring po na ginagamit yan is something that is not natural. So, ang nakakatuwa po, ang ozone gas po will neutralize or will decompose anything po na hindi po natural po sa ating pagkain. So, kung mapapansin niyo po, in less than 30 seconds, unti-unti na po nag-fade yung color po dun sa ating water. And eventually po, probably in 1 to 2 minutes time, babalik po siya sa pagiging clear po ng water. So, sobrang linis po, okay? So, kung ito po ay dadalhin niyo sa inyong water to purify your water, ay nakakatawa po ang ozone gas or yung ating unit at yung nilalabas po ng ozone gas po ng ating unit, kung pwede po natin siyang gamitin as water purifier. So, yung water po na nagagaling sa ating process, i-filter nyo lang po ng carbon to remove the chlorine, and then you ozonate so that makasiguro po tayo na sisirain niya po or tatanggalin niya po yung mga microorganisms and some chemicals po doon po sa ating water. At ang nakakatuwa po, if you're going to drink ozonated water, that number one, it will alkalize your system because ozonated water is highly alkaline. Number two po, iinom po kayo ng tubig na highly oxygenated. Now, if you're drinking water that is highly oxygenated, ang nakakatuwa po, sisirain po niya yung mga toxic substances po in our body. At the same time, gumaganda po yung circulation po ng ating dugo. Kung sinasabi niya po ni Senator Lauren Legarda, every home today must have at least one air purifier. Kasi nga po talagang dumudumi po yung ating hangin. Now, again po, ang kagandahan po sa ating unit is that hindi lang po siya basta-basta air purifier. Uzin po is a 4-stage air purifying system with ozone generator. That's why you can use this gadget as air purifier, food sanitizer at the same time, pwede nyo po siyang gamitin as water purifier. So I highly advise for everyone to have at least one unit po of ozone in every home sa bawat bahay po natin. Sabi ko nga po, at lagi ko pong sinasabi, pagdating po sa labas, there's nothing that we can do. Pero pagdating po sa bahay natin, it's within our control, we can create a heaven that is clean air na kung saan very safe po para po sa ating pamilya. So yung family po natin, hihinga po sila ng number one, napakalinis na hangin. Pangalawa po, kakain po sila ng napakalinis na pagkain because of our cuisine. At pangatlo po, sila po ay iinom ng tubig po na napakalinis, highly oxygenated, at napakalaki pong tulong po sa ating system. Then again po, this is Cuisine, 4-stage air purifying system with ozone generator. Thank you so much po.